Opinyon lang po, galaw na po mga military, karapatan ninyo na ipagtanggol ang ating bayan. Sumumpa po kayo sa inyong tungkulin na dapat ninyong gampanan at salamat and God bless us all. Sana nga bumaliktad na, Lord please maawa na kayo sa bayan, men in uniform. We know all walang pera masyado sa incoming admin but at least may chance pa na maahaon ang Pilipinas, maisalba next generation nating lahat. Wala, hindi yan sila kikilos kasi may kabahagi yata sila sa mga kinurap ng pondo ng bansa. Sana nga po magising ng ating mga kasundaluhan, di ba sila nai-insecure na ang commander-in-chief nila ay ganyan, di ba? Sila nahihiya sa ganyang nangyayari. Sana naman Sir Browner bilang AFP-PC, kumilos na kayo kung ano at saan ang tama, doon kayo pumanig. Bago ka man lang magretiro, may magawa ka sa bansa, sa kahit saan ka magpunta, ikararangal ka, AFP in general. Mahirap ang impeachment process sapagkat hindi lulusot ito sa Kongreso. Ito at halos lahat ng congressman ay pro-Marcos sa papaano magtatagumpay ang impeachment. Mahirap yan dahil bayad ng millions or billions ang leader, kaya wala tayong maasahan sa kanila kundi prayer at tayong mamamayang Pilipino na ang nagmamahal sa bansa. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Joey De Bibre. Sabi niya, kanta na sir. You have a very short window to tell the truth. Isinare lang ni Joey De Bibre ang interview ni Karen Davila. Yeah, Karen Davila kay former Executive Secretary Lucas Bersamin. Nilahad niya ang katotohanan. Hindi ako nag-resign ha. Tinawagan lang ako na mag-resign. Hindi pa taga Malacanang ang nagtawag. So, may nabasa akong post, comment ni Lieutenant General Bandilles. Is there a shadow government in Malacanang? Okay, basahin natin. Ito yung sagot ni former AS Bersamin sa tanong ni Karen Davila kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Sabi niya, I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell me that I had to go. The call was not from Malacanang. Dito ako napaisip, sino bang presidente? May presidente ba tayo o presidente lang? Bakit? Someone from not from Malacanang ang tatawag sa executive secretary na alis ka na dyan, sibak ka na. Grabe, ano? The call was not from Malacanang. I informed the president by text that I had no problem exiting or alis. About 2 p.m., the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. Still, I did not submit any letter as of then. Last Tuesday, kahapon na, I went to the office of the Executive Secretary to quickly bring out my personal items and papers as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left the office, I sent a letter expressing my submission to the President's prerogative and sabi niya, umalis na ako, deciding that I will never set foot in this office again. Medyo tingin ko galit na. Tatawagan ka nga naman ng grabe. Ito na yung comments ni General Bandilles. General Fillmore Bondillas Escobar. Bondillas wala, sorry. Is there merong shadow government in Malacanang? We have the same question. Paisip ako. Kayo. Ano tingin nyo? Sino yung tumawag kay dating AS Bersamin? Hindi siya taga Malacanang na who has the guts. Sobrang tapang naman yan, yung tao na yan. Executive secretary ako, tatawagan ako, kung hindi ka presidente, talagang magagalit ako. Kaya lang, he or she must be somebody. Ang tapang naman itong tao na ito, na meron siyang kapangyarihan kuno. Saan galing yung kapangyarihan niya na magsabi na alis ka na dyan, hindi ka na namin kailangan. Kung ako pa nga, hindi ko rin kayo kailangan. Alis ako. Tapos, Mr. President, walang problema kung alis ako. So, ibig sabihin, alam ba ito ng presidente? Na meron nang tumawag sa kanyang executive secretary? Anong klaseng presidente tayo?
Attorney Vic Rodriguez, 3 buwan lang. Umupo, Bersamin. Sabi natin, naka 3 taon din siya. Tapos ito, aalis na naman. Ang dami nang dumadaang mga Juan ng Marcos Junior ito, hindi nakakapagtagal. Lalo na yung PCO. Pang-5 o pang-6 na atang PCO ito. Oh. So, ito rin ang tanong ko. Meron bang shadow government sa Malacanang? So, may mga sumagot. Sir San Diego, Adik Forces of the Philippines po, nasa Malacanang, sir. Yung Adik Forces. Sir, sabi ni Ivan Nora Bipitel, sir, meron po. Neither the wife or the cousin. O, binasa ko lang ha. Kung hindi yung wife, yung cousin. Kweng Kwang. Baka si Ferdinand Marcos Sr. ang tumawag kay A.S. Bersamin. Oh, posible. Oh, Binet Madronero. True po, sir. Totoo, may shadow government. Cheryl Remitilla. Mafia at sindikato ng mga adikto, sir. Kinarma na lang sila. Ginawa naman kay Tatay Digong at BP Sara. Dula Tonawa. I remember Percy Lapid once said, pinasok ng malaking sindikato ang Malacanang. Malala ko rin yan. Bago ko lang napanood itong Facebook reel nung buhay pa si Percy Lapid. Ang Malacanang pinasok na ng sindikato. Sabi niya, mamaya-maya, wala na, nagurgur na siya. Franco Albueraca. Klarong-klaro po, sir, CIA Mossad na ang nagpapatakbo ng bansa preparing to engage China. Ito ba, Wix Lima. Is there a big syndicate in Malacanang? Berlin Lasco. Don't worry, sir. We know the mastermind. Brightwing Kim. Mukhang may concert na magaganap. Arid Team. Sabi niya, I am so used to this kind of storyline. Waiting for the plot twist. Sana yung Dio Exo Mashi style tipong naka-live yung villain did without them knowing. So, ano sa tingin nyo? Sino ang hindi taga Malacanang nga tumawag kay E.S. Bersamin na you have to go? Sibak ka na. Ang tapang naman no? Napaka-powerful yung tao na yon. Shadow government pa yan? Atin ng opinion, reaction, itong post ng Bombo Radio Philippines 23 minutes ago. Tungkol po ito sa motion ni Senator Bato na sinabitar sa Supreme Court kaugnay sa balibalita na meron ng kopya na hawak ni Ombudsman Boying Rimulya, ICC warrant of arrest. Hawak-hawak na daw, nasa cellphone na ni Secretary Rimulya. Kaya lang hindi pa yan yung official. Kaya ito ang background. Nag-file ng petition o motion si Senator Bato to compel the DOJ ba, the FA or the Ombudsman para isubmit, ipakita yung alleged ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato. Ito, mabilis po ang aksyon ng Supreme Court. Sa en banc decision, November 13 ata yung urgent motion. Ano ngayon, November 18. Decision na. May decision na. Ito. Pinost ng Radyo Bombo Philippines ang press briefer, office of the spokesperson. So, dito na lang ako diretso sa meat of the ano. On November 13, 2025, petitioners filed a very urgent manifestation alleging that Rimulya publicly stated that an ICC arrest warrant had already been issued, that a diffusion order against Senator De La Rosa was in place, and that the Philippine government would surrender him to the ICC without undergoing extradition proceedings. And the Department of Justice has placed at least 3 witnesses under the Witness Protection Program at the ICC's request. Petitioners further asked the Supreme Court to take judicial notice of Rimulya's statement and direct the DOJ and the Department of Foreign Affairs to certify the existence or absence of any official ICC-related warrant or communications. So, ito po yung desisyon ng Supreme Court. Finally, petitioners seek a preliminary injunction claiming a clear, present, and continuing danger to that Senator Bato de la Rosa may be illegally arrested or surrendered to a foreign court without due process. Acting, ito na yung decision. Acting on this submission,
the Supreme Court denied the very urgent motion seeking to compel the production of the alleged ICC warrant. It directed respondents to comment on the very urgent manifestation through personal service and filing within a non-extendable period of 10 days from notice. Okay, so dalawang punto ito. Urgent motion to compel ang korte, i-order niya ang DOJ, DFA ba, or Ombudsman to submit yung mga documents. Yun ang unang issue. Hindi pumayag ang korte. Ang ginawa ng korte, nag-order ang korte dito sa respondents bang tawag doon, DOJ, DFA, Ombudsman, comment within 10 days bago magdesisyon ang korte. So, hindi po na-denied yung talagang gusto ng ano. At least, maganda ito, umaksyon na ang Korte Suprema. Mabilis eh. November 13, isinabmit ang motion or petition. November 18, mayroon ng desisyon. Hindi lang pinagbigyan yung urgent appeal, kundi due process lang muna tayo. Submit yan ng comments within 10 days. So, pag submit ng within 10 days, so, saka na magdesisyon ang Korte Suprema. To me, okay lang yun. Maganda yung desisyon ito ng Korte Suprema para sa akin. At least naunahan na sila ni Senator Bato na ang bagay na ito nasa kamay na ng Korte Suprema. Kung sa larong baseball or softball pa, naka first base na si Senator Bato. Kasi kung paglabas ng official, kung totoo na may warrant of arrest, hindi na basta-basta makagawa ng action ang Philippine government na basta na lang gagawin ulit yung ginawa nila kay PRRD kasi ang bagay na ito nasa poder na ng Supreme Court, di ba? So to me, it's a legal victory. Ano ito? Inunahan na sila ni Senator Bato eh. Matalino si Attorney Torion, siya ang abogado nito. Kaya kung nag-iisip ngayon ang PBBM admin na uulitin nila yung ginawa nila kay PRRD, nagkakamali sila kasi dito na nila matitikman ang buong puwersa ng Supreme Court. Opinion ko lang ito, hindi na papayagan ng Supreme Court na maulit pa yung nangyari kay PRRD. So, warning ito o kaya message sa PBBM admin na wag na nilang ulitin kasi nakatutok na ang mata ng Supreme Court. So, 10 days from now, malalaman na natin saka na magano. So, salamat sa mga nagmamahal kay Senator Bato. Isa ako sa sumasaludo sa serbisyo ni Senator Bato mula pa sa pagiging pulis niya hanggang ngayon isang senador. Number 3, ilang million, 25 million, isa ako sa bumoto kay Senator Bato. Mabuhay po kayo, Senator Bato. Huwag kayong matakot dahil kasama ninyo ang 25 milyong Pilipinos na bumoto sa inyo. Mabuhay ang mga diehard Duterte supporters na sumusuporta kay Tatay Digong, VP Sara, Senator Bato, Senator Bongo at iba pang mga nagmamahal sa mga Duterte. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni ang The Best ka Inday Sara. Ito, title, Bello, si ex-secretary Bello, Labor Secretary panahon ni PRRD. Bello, Bersamin na karma sa ginawa nito kay FPRRD. Meaning si ex-executive secretary Bersamin na karma na kuno. Okay. So bakit? So, basahin natin ha. Nagpahayag si dating Labor Secretary Silvestre Bello III na may karma umano ang sinapit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pagkakadawit nito sa isyu ng 52 billion budget insertion. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Bello na si Bersamin ay tinulungan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagiging Chief Justice hanggang sa pagtatalaga sa kanya bilang GSIS Chairman. Wow! Grabe no? Pag-retire niya as Chief Justice, I think 2019 siya nag-retire. Correct me if I'm wrong. After that, binigyan pa rin ni PRRD ng posisyon si Bersamin as chairman ng GSIS. PRRD pa rin ang naglagay sa kanya. Pero, pagdating ng panahon,
Sila pa raw ang nagmaniobra para kidnapin si PRRD. Yan ang pahayag ni Bello. Sabay banggit na karma umano ang tumama ngayon kay Bersamin. Dagdag niya, darating din ang karma sa sino bang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Let us stay vigilant, sabi niya. Huwag nating hayaang kampante silang magnanakaw. Babala ng dating kalihim. So, ito bang nagsabi, si BP Sara, very famous yung, sabi niya, ang gaba, dili, magsaba. Ako rin, yan ang napatunayan ko sa buhay ko. Karma will always come. Dalawang klase ng karma. ang alam ko noon, yung masamang karma, meron din palang good karma. Kasi, biblical principle, whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng mabuti, mag-ani ka ng mabuti.